of Hebrews will remind us of what happened unto these people, including Esau. And it's not only Esau who missed the point, but also Reuben, Simeon, and Levi. What's in that story? Brethren, hear the word of the Lord, Hebrews chapter 12, verse 15 to 17. Look after each other so that no one of you will fail to find God's best blessings. Watch out that no bitterness takes root among you, for us it springs up. It causes deep trouble, hurting many in their spiritual lives. Verse 16. Watch out that no one becomes involved in sexual sin or betrayed his rights as the oldest, so for a single meal. I think I jumped. I have a hard time now reading. Verse 16. Watch out that no one becomes involved in sexual sin or becomes careless about God as Esau did. He traded his rights as the oldest son for a single meal. Look at that. Ipinagpalit ni Esau ang kanyang pagiging panganay sa pamagitan lang po ng ano? Ng pagkain, ng soup, ng stew. Oh boy. And 17, ito po. And afterwards, when he wanted those rights back again, it was too late. Even though he wept bitter tears of repentance. Kahit po humagulhol na po siya, kahit po gustong-gusto niyang makuha yung blessing, it's too late. Ang blessing po ay naibigay na sa kanyang kapatid. What happened then? Balikan po natin ang Exodus chapter 25. Hallelujah. And let us learn something from this. Exodus chapter 25. To 35. Genesis, I should say. Genesis chapter 25, 20 to 35. But then, let's start at 29. One day, Jacob was cooking stew when Esau arrived home exhausted from the hunt. Exhausted po siya at gutom. At ito po yung kanilang conversation. This is the conversation between the two. In verse 30, ito pong sabi ni Esau, "Boy, I am starved." Sabi niya, sa atin ito po yung translation ko kakaiba. "Boy, I am starved." Sabi niya doon sa kanyang kapatid, "Jacob, gutom na gutom ako." Sa ibang translation, "Jacob, I am so famished. Kukulaps na ako, gutom na ako." Sabi niya, "Give me a bite of that red stuff. Come on, give me a bite of that red stuff there." Actually, it's a stew. Kaya nga po, red stuff, mahilig sa red stuff si Esau, and so he was named Esau kasi because of the red stuff. Kaya nga, Edom, which means red stuff in verse 30. At ito pong sabi ni Jacob, "Alright, trade me your birthright for it." See? Okay, papakainin kita, ibibigay ko sa iyo itong sabaw na mapula, na masarap, na niluto ko, na mabango, at gutom na gutom ka. Teka muna, bago ka humigop, ipagpalit mo muna yung iyong pagiging panganay sa akin. Anong sagot ni Esau? Alright! Anong magagawa ng pagiging panganay? Anong magagawa ng birthright sa gutom na tao, Abel?
O so ibig sabihin, pumapayag ka na ako na ang panganay. Oo na, gutom ako eh. At tika muna. Bago nga kumain, sumumpa ka muna. Na mula ngayon, ako na ang panganay, hindi ikaw. Okay na, sumusumpa na. Ikaw na ang panganay. Para yun lang eh. Gutom ang tao eh. And so, okay, sige. Higop ka, eto pa, may extra pa siyang binigay. Eto pa yung tinapay. Sige, higop. Sige, kain. And so, nasarapan. And then nabusog si Esau. But what happened? He lost his birthright. Technical. Automatic. At ang Panginoon ay tinandaan ito. Ang Diyos ay tinandaan itong conversation ng dalawa. At ang pangit sa paningin ng Diyos ay ipagpalit ang ating mga birthright. Application. Ano po ang application nito sa atin bilang mga anak ng Diyos? Brethren in the Lord, hindi biro nang tayo po ay makakilala sa Panginoon. It's not a joke that we became His children. It's not a joke that somebody introduced Jesus Christ in your life. Why? The moment you understand something about heaven's business, the inheritance from God, you will be interested in it. But then, you have to understand that you have to do something for that exchange. And what is that exchange? That right, that birthright that you have the moment you accepted Jesus Christ. Ang problema po, brethren in the Lord, marami pong mga Kristiyano sa ngayon, hindi po sila lumalakad ayon sa birthright na meron sila. Ayon sa mamanahin na meron sila. Mga taong panglangit, mga taong magmamana ng buhay na walang hanggan, mga tao na binigyan ng Panginoon ng napakagandang mamanahin na hindi sukat niya akalain na magkakaroon siya nito, na pagdating sa karya ng Diyos ay, wow! Hindi niya kaya ipaliwanag. Nasasabi niya, Lord, grabe ito! Lord, ang tindi nito! Ang tindi pala ng mamanahin ko! Pero marami pong mga Kristiyano sa ngayon, pinagpapalit ang kanilang mamanahin sa langit sa mga bagay sa sanlibutan. They are being hooked up with worldly things. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, aklat po ng Matthew chapter 25, sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag magumon kayo sa katakawan, sa kalasingan, at sa mga bagay sa mundong ito. Because of the cares of this life, because of your longing to become someone, to become powerful, to become knowledgeable, to become a businessman na nagmamayari ng napakaraming mga bagay. Wow, because of this, you forgot your birthright. And so we were commanded, and so we were reminded of the book of Hebrews chapter 12. Tandaan ninyo, watch out! Be watchful! Tandaan ninyo ang inyong mga sarili. Baka maisahan kayo na ang inyong birthright ay maalis sa inyo, kagaya ni Esau na ipinagbili ang kanyang birthright, ang kanyang mamanahin dahil sa isang pagkain lang. Kapatid, I tell you, kung yung business mo na yan, kung yung ginagawa mong yan, ang siyang maglalayo sa iyo sa presensya ng Diyos at hindi mo makamtan ang langit, kapatid, ngayon pa lang, stop it. Go back to God. Sayang. I'm preaching you today. Huwag kang manghinayang sa oras na mawawala sa iyo kung ito'y para sa Diyos. Pero kung ikaw ay nanghihinayang sa oras na mawawala sa iyo para ka makakain, para ka makasweldo, o kaya makagain into something, pero pinagpalit mo ang blessing ng Panginoon, brother, my sister, totally, you are mistaken. Do not exchange the blessing of God into a morsel, into a stew. That means something that you want to put it in your stomach. Gusto mong makusog? Gusto mong maging sikat ka? Gusto mo nasa iyo lahat? Gusto mo yung mga bagay na magpiplease sa'yo? Gusto mo yung maligaya ka, masaya ka?
Pero kinakalimutan mo naman ang Panginoon. Kapatid, I am telling you, you're mistaken. Go back. Don't sell your birthright. Huwag ipagpalit ang iyong mamanahin sa langit sa pamamagitan lang ng iyong pangangailangan. The Lord knows what you need. The Lord knows what you need. And He will provide everything that you need. Ang Diyos, ibibigay niya lahat ng iyong mga pangailangan kung uunahin mo siya sa kanyang buhay. If you understand that, if you seek Him first, if you put God first. So Hebrews chapter 12, my brethren, don't forget that book. Watch out for yourselves. Tandaan, ingatan ang mga sarili. Baka maipagpalit ang iyong mamanahin sa langit. Sa langit ka na sana, na-miss pa. Sayang. Kapatid, sayang. We're not playing here. Christianity is not about playing games. Christianity is not about seeking fun. Christianity is a fight of faith. That's why the Bible says, fight a good fight of faith. At ang mga mananalo lang ay yung nakikipagbaka. Yung mga duwag, yung ayaw makipagbaka. Ano bang ibig sabihin ng ayaw makipagbaka? Ayaw makipaglaban. Ayaw nila ng pagsubok. Nagre-reklamo sila kapag sinusubok. What is the purpose of God in our lives? Kaya kayo inilagay ng Panginoon sa masungit na paligid. Ang ibig sabihin, sa masusungit na mga tao, dahil ikaw ay binago ng Diyos, you will affect them. Not you will be affected by them. Hindi ka nilagay ng Diyos dyan para ikaw ay malalilan nila. Nilagay ka ng Diyos dyan para ikaw ang makapagbago sa kanila. Through you, the Lord will use you to them. Amen? Amen. Do not exchange your birthright. Do not exchange what you will have in your future by a matter of a stew. Ano yung stew? Ano yung pagkain? Pangangailangan? Ambisyon? Gusto mong maging? Gusto mong maabot? Alam po ninyo kung minsan, nakakalungkot. Dito ka sa Canada, bukas ang aking mga mata, may mga magkakapatid, nagpapataasan, naghahabulan, kung sino mas pinakamalaki bahay, kung sino mas pinakamaganda sa sasakyan, kung sino mas magaganda mga damit, pagandahan ng couch, pagandahan ng floor, competition. Yung mga ibang kapatid, kapag wala nun, pulubi ang tingin, segunda mano, mahina, hindi mapapansin. Pero kapag magandang bahay, maganda sasakyan, maganda lahat, tinitingala nila. They are wrong. They miss the point. Ang pinakamaganda, kapatid, ay ang mamanahing panglangit. Ang pinakamaganda, kapatid, ay ang piliin mo na maunawaan mo kung ano ang iyong dadatnan sa karya ng Diyos. Hindi sa lupang ito na may surot, may tanga, may daga, may lamok. Ano pa? Name it. Nanakaw. Sige, akin ang langit, iyong lupa. Tingnan natin kung sino ang mas mayaman. Kalapakan po natin ang Panginoon. What happened after that? In the lesson of the life of Jacob, tingnan po natin. Hebrews chapter 12. Let us read Genesis chapter 49. What did Reuben, Simeon, and Levi
missed on the blessing of Jacob because of the birthright. Genesis 49, verse 3 to 10. Oh boy, I tell you. Please understand this. Everyone that listens to this preaching, please get something. Genesis chapter 49, verses 3 to 10. This is what the Lord says. This is what the book says in chapter 49 of Genesis 3 to 10. This is the blessing of Jacob to his children. If we will go back to verse 1, then Jacob called together all his sons and said, gather around me, and I will tell you what is going to happen to you in the days to come. This is your future. Come on. This is a prophecy from Jacob to his children. Listen to me, O sons of Jacob. Listen to Israel, your father. Number 1, in verse 3, Reuben, you are the firstborn. Kaya siyang unang tinawag. Panganay si Reuben. Pero pakinggan po ninyo. Reuben, you are my oldest son, the child of my vigorous youth. You are the head of the least in rank and in honor. But you are unruly as wild waves of the sea. And you shall be first no longer. I am demoting you, for you slept with one of my wives and thus dishonored me. Yan ang sinasabi kanina sa Hebrews chapter 12, verse 15. Watch out! Baka iba sa inyo ay mawala ang birthright, ang kanyang mamanahin dahil sa sexual sin. Do you know what I'm talking about? May mga kabataan, walang lisensya, nagsasama. Kakaanak. May mga mag-aasawa, naghahanap pa ng iba. Sexual sin. Hindi makontento. Lalo't higit na karimari-mari mo kasumpa-sumpa sa harapan ng Panginoon ay ang pakialaman mo ang asawa ng iyong tatay. Hindi mo naman ina. Pero sa banal na kasulatan, sa unang panahon ay pinapayagan hanggang kaya po nila dahil ang Diyos ay nagpaparami ng kanyang mga anak. Multiplying His children. At ang children na namumultiply, spiritually speaking, that's why they are not intermarrying those people that does not know the Lord, sapagkat ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga tao ay matuto na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya maghanap kayo sa inyong kalahi para huwag kayong matuto na sumamba sa mga idols. Sexual immorality. Yan ang nagpabagsak kay Reuben. Magpasalamat po kayo kung kayo po ay biyaya ng Diyos kapag ka nagkasala at maibalik sa Panginoon. Pero kung hindi kayo magsisisi at manatili kayo sa buhay na yun, I tell you, you missed the point. Mawawala ang yung birthright, mawawala ang yung mamanahin sa langit. Reuben, ikaw pa naman ang panganay, double sana ang yung inheritance. Pero dahil pinakialan mo ang aking asawa, I am demoting you. Hindi ikaw ang magmamana. Sino? Ang sunod. Ito po. Kasunod na anak ay si Simeon. Next in rank ay si Simeon at saka si Levi. Sila na. Either one of them. Si Simeon kaya lang ang kasalanan ng dalawang ito pareho. Ito po ang sabi ng Biblia, Simeon and Levi are two of a kind. They are men of violence and injustice. O my soul, stay away from them. May I never be a party to their wicked plans. For in their anger, they murdered a man and maimed oxen just for fun. Cursed be their anger, for it is fierce and cruel. Therefore, I will scatter their descendants throughout Israel. Pati si Simeon na pangsunod na dapat magkakatanggap ng blessing, hindi rin. Bakit? Violent eh. Si Levi, ganun din. Why?
kung mapapansin po ninyo, ang dalawang ito, kung babalikan po natin, the previous chapters, si Simeon at saka si Levi, nung nirape ang kanilang kapatid na si Dinah o si Dina, tahimik lang yung dalawa, walang sinasabi si tatay nila na si Jacob nirape, pero nakipag-areglo yung tatay, si Shechem, ang pangalan ng rapist, pero gustong-gusto niya si Dinah kasi maganda. At si Shechem po, ang prinsipe, ang pinakamagandang lalaki sa Shechem, kaya pinangalan sa kanya yung lugar na yon. At dahil po, gustong-gusto niya ito si Dinah, nirape niya. At gusto niya maging asawa. Dala-dala yung tatay. At nakipagkasundo. Ito po yung dowry, babayaran namin po yung danyos na yung kahihiyan po na aking ibinigay. Tanggapin po ninyo ito. Basta ibigay niyo lang po sa akin si Dinah. Okay? Alright? Sabi niya. Kaya lang, sabi ni Jacob, ang kasunduan, kami ay mga circumcised people, kayo ay hindi. Kung gusto ninyo, magpailalim kayo sa aming katuruan at magpa-circumcise kayo, magpatuli kayo. Yun ang requirement sa kanila. Okay! So, lahat sila, magmula sa tatay ni Shechem, hanggang sa lahat ng kalalakihan doon, hanggang sa bata, lahat sila. They were circumcised. But then, itong si Simeon at si Levi, may planong hindi maganda. That night, ikatlong gabi, kung saan mahapdi ang circumcision at nilalagnat ang lalaki. Masakit. That was the time Simeon and Levi decided, patayin silang lahat ng mga lalaki. They killed all of them. Walang sinasabi ang kanilang tatay. Na problema si Jacob. Nagbigay kayo sa akin ng problema. Nagbigay kayo sa akin ng kahihiyan. Paano ngayon yan? Pinatay ninyo. Problema to na malaki. Takot na takot si Jacob sa kanyang mga anak. Simeon and Levi. Because of that, the blessing was not given to them. Ang kasunod, pang-apat na anak. Anong pangalan? Si Judah. He's got the blessing. Palakapan po natin ang Panginoon. Yes! Judah got the blessing. And from Judah, he became the offspring of the Lord Jesus Christ. The seed of Judah, the promise of the living God, was given to Judah. That blessing was given to Judah. Na dapat sana kay Ruben. Pero dahil si Ruben, hindi pasado. Dapat kay Simeon, hindi rin pasado. Dapat kay Levi, hindi rin. Napunta kay Judah. Kapatid, what did you get this morning? Don't miss the blessing. Don't miss God's favor. Hold it, my friend. Magpatuloy ka. Gawin mo kung paano mo papasaya ang Panginoon. Grab the favor of God. Grab His blessing. Don't let it go, my friend. Don't let it go. And in Hebrews chapter 12, verse 14 to 17, nabanggit po si Esau doon. Kanina pa, nasabi, na si Esau ay ano? He became godless. Nawala sa kanya blessing ng Panginoon by just a morsel. By just as two. Dahil lang sa pagkain, pinagpalit ang kanyang mamanahin. Kapatid, ang Diyos ay nagbibigay po sa atin ng napakaraming mamanahin. Don't miss it. Huwag kang patulog-tulog. Kaya kasi, patulog-tulog sa pansitan eh. Nawala ka tuloy. Nawalang ka tuloy. Kapatid, huwag tayong patulog-tulog. Kung nakikita mo niya, busy ang iba, aba, makiayon ka na. Aba, maging busy ka rin. Dahil kapag patulog-tulog ka, bantay mo sarili mo, baka yung mamanahin ay kinukuha na ng iba. Si Jacob, ang kanyang pangalan ay cheater. Yes, tama. Pero naintindihan niya na kapag he is after into God's blessing, ang Panginoon ay natutuwa sa kanya. Huwag kang magpakasiguro na makukuha mong mananahin kung ang inuuna mo naman ay ang iyong sarili at ang iyong mga pangailangan. Huwag kang magpapakasiguro na nasa iyo yung blessing na yan dahil ibibigay ng Panginoon yan sa tao na nagpapasaya sa Kanya.
Sa tao na nagbibigay ng sarili sa Diyos. Sa tao na nagbibigay ng buhay para maglingkod sa Panginoon. Pero hindi sa tao na kayang kalimutan ng Panginoon, kayang i-miss ang blessing ng Panginoon nang dahil sa kanyang pangailangan. Tayo pong lahat ay tumayo, palapakan po natin ang Panginoon. Judah, the son of Jacob, got the blessing. Ang blessing na pinakamataas, ang blessing na nakuha ni Judah, that you become the lion of the tribe of Israel. The lion of the tribe of Judah came because of that blessing. And the lion of the tribe of Judah is Jesus Christ. Praise God. Judah obtained the blessing that is supposed to be given to Reuben. And next is Simeon. And next is Levi. But then they all missed it because of sexual immorality and because of violence. Esau missed the point. Esau missed his birthright because of the red stew. Father, I bring you back all the glory and thanksgiving. I thank you, O God, for the lesson that we got from the life of Jacob. Win in your favor, O God. Oh Lord, thank you so much that today, O God, you've made us understand what we have in you, the birthright. Thank you, Lord. I pray, Father God, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging aware, Panginoon, sa mamanahin sa iyong langit. At walang isa man sa amin, Panginoon, ma-miss ang mamanahin na ito, Panginoon, may pagpalit sa mga bagay na pansamantala. Kundi, Panginoon, matuto kami na kagaya ni Jacob. Maging interesado, Panginoon, na makamtan ang blessing mo, Panginoon. Your blessing, your favor, your blessing, O God. This is what we need from you, O Lord. Thank you. We bring you back the honor and glory in Jesus' mighty name. Amen! And amen. Palapag po natin ang Panginoon.